Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa simula, ang mundo ay nilikha ng Diyos, isang paraisong perpekto at puno ng kagandahan. Ang Hardin ng Eden ay isang lugar na hindi pa nasisilayan ng mga mata ng tao, mga puno't halaman na tila may sariling liwanag, mga ilog na dumadaloy ng walang hanggan, at mga hayop na tahimik na namumuhay sa pagkakaisa. Sa gitna ng lahat ng ito ay sina Adan at Eva, ang unang mga tao na nilikha mula sa alabok ng lupa at sa hininga ng buhay ng Diyos. Isang araw, habang naglalakad si Adan sa gilid ng isang malinaw na ilog, naramdaman niya ang hangin na tila bumubulong sa kanyang pandinig. Napakaganda ng mundong ito, sabi niya sa sarili, habang tinitingnan ang mga isda na naglalaro sa tubig. Sa malayo, nakita niyang si Eva ay tahimik na nag-aalaga ng isang halaman. Ang kanyang mga kamay ay malumanay na tumatama sa mga dahon nito, para bang nakikipag-usap sa kalikasan. Adan, halika, tawag ni Eva, at siya ay lumapit. Tignan mo ito, sabay turo niya sa isang bulaklak na kakaibang kulay ng asul, kasing asul ng kalangitan. Parang bawat araw ay may bagong milagro sa hardin. Ngumiti si Adan. Eva, ang ating mundo ay puno ng misteryo at himala. Lahat ng ito ay para sa atin, para pagyamanin, alagaan, at mahalin. At sa ganitong mga araw, ang buhay nila ay payapa at simple. Wala silang pangangailangan, sapagkat ang lahat ng bagay ay ipinagkaloob na sa kanila. Ang kanilang tahanan ay puno ng kasaganaan, prutas mula sa bawat puno, tubig mula sa bawat ilog. Wala silang pangamba, wala silang sakit, at higit sa lahat, wala silang kamatayan. Madalas silang maglakad sa ilalim ng lilim ng mga puno, nag-uusap ng may buong tiwala, hindi lamang sa isa't isa, kundi pati na rin sa Diyos. Ang presensya ng Diyos ay parang hangin sa kanilang paligid, palaging nariyan, tahimik ngunit malalim. Isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng isang bituing kalangitan, tinanong ni Eva, Adan, naisip mo na ba kung gaano kaganda ang lahat ng ito? Na tayo ay binigyan ng ganitong kalayaan, ngunit isa lang ang hinihingi sa atin. Nag-isip si Adan bago sumagot. Eva, ipinagkaloob sa atin ang lahat, maliban sa bunga ng isang puno, ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Tumahimik si Eva, tila iniisip ang mga salita ng kanyang kasama. Sa tingin mo, bakit ipinagbabawal sa atin yon? Hindi ko alam, sagot ni Adan, ngunit naniniwala ako na ito ay isang pagsubok ng ating tiwala at pagmamahal sa Diyos. Ipinagkaloob na niya ang lahat sa atin, ito lamang ang hinihingi niya bilang tanda ng ating pagsunod. Walang takot o galit sa kanilang puso. Sa loob ng hardin, sila ay nababalot ng isang di matitinag na kaligayahan. Ang bawat araw ay puno ng mga bagong bagay na kanilang natutuklasan, at ang oras ay tila hindi mahalaga. Walang pag-aalala sa hinaharap, sapagkat ang kanilang kasalukuyan ay perpekto na. Adan, wika ni Eva minsan, habang sila'y namimitas ng mga bunga, nararamdaman mo ba kung gaano kalapit ang Diyos? Parang bawat hininga natin ay isang regalo mula sa Kanya. Tumango si Adan, tuminala sa langit, at sumagot, Eva. Siya ay kasama natin. Walang kailangan pang ipaliwanag. Lahat ng ito ay ipinagkaloob sa atin dahil mahal niya tayo. Ngunit sa kabila ng kasiyahan at pagkakaisa, may isang bagay na hindi nila napapansin. Sa malalim na sulok ng hardin, sa mga anino ng mga matatayog na puno, mayroong isang nilalang na nagmamasid, isang ahas na may matang nagtatago ng lihim na intensyon. Tahimik ito, naglalambitin sa mga sanga, hinihintay ang tamang sandali upang isiwalat ang isang balak na magpapabago sa kanilang mundo. Mataas ang araw noon, at si Eva ay naglalakad mag-isa sa ilalim ng lilim ng mga puno, iniisip ang bawat sulok ng hardin. Ang mga prutas ay namumukadkad, at ang mga ibon ay umaawit ng kanilang masiglang himig. Ngunit sa gitna ng kasaganahan, isang tanong ang palaging bumabalik sa kanyang isipan, ano nga kaya ang naroon sa bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama? Habang iniisip niya ito, bigla niyang napansin ang isang nilalang na nagpapakilos ng mga dahon malapit sa puno. Isang ahas, higit na maingat at mas maawain kaysa sa mga karaniwang hayop, ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang ahas ay nagsalita sa tinig na malambing ngunit puno ng kahulugan, Totoo bang sinabi ng Diyos na hindi kayo maaaring kumain ng anumang prutas mula sa mga puno dito sa hardin?
Napatingin si Eva, bahagyang nagulat, ngunit walang takot. Hindi, iyon ay hindi totoo. Kami maaaring kumain mula sa lahat ng puno sa hardin, sagot niya. Maliban sa isa, ang puno na nasa gitna ng hardin. Sinabi ng Diyos na huwag kaming kakain o hahawak man sa bunga nito, dahil kung gagawin namin yon, tiyak na mamamatay kami. Ang ahas ay ngumiti ng tahimik, halos may alindog. Mamamatay. Hindi kayo mamamatay, sabi nito. Sa halip, alam ng Diyos na kapag kumain kayo ng bunga niyon, ang inyong mga mata ay magbubukas at kayo'y magiging katulad niya, makikilala ang mabuti at masama. Nagdalawang isip si Eva. Ang mga salita ng ahas ay tila may bisa, at bigla niyang napansin ang prutas sa puno. Ang bunga ay mas maganda kaysa dati, tila kumikislap sa sinag ng araw. Totoo kaya ang sinasabi niya, bulong ni Eva sa sarili. Naramdaman niya ang pagnanasang malaman kung ano ang itinatago sa kanila ng Diyos. Bakit ipinagbabawal ito sa amin? Bakit hindi kami maaaring maging tulad ng Diyos? Matagal niyang pinagmasdan ang prutas, at sa wakas, ang kanyang kamay ay dahan-dahang inabot ito. Kinuha niya ang bunga mula sa sanga, tinititigan ito ng matagal bago tuluyang kinagat. Agad niyang nadama ang pagbabago, isang kakaibang pakiramdam na tila naglalabas ng liwanag mula sa loob. Hindi niya matukoy kung ito ba'y kalayaan o takot, ngunit alam niyang hindi na siya pareho. Tinawag niya si Adan na nasa hindi kalayuan. Adan, halika rito, sabi niya, hawak ang bunga sa kanyang kamay. Tikman mo ito. Hindi tayo namatay. Sabi ng ahas, magiging tulad tayo ng Diyos. Si Adan, bagamat nag-aalangan, ay tumingin kay Eva, ang kanyang kasama, ang kanyang minamahal. Hindi niya nais na iwan siyang nag-iisa sa bagong karanasang ito. Kinuha niya ang bunga mula sa kamay ni Eva at kinain din. Pagkatapos ng kanilang unang kagat, bigla nilang napagtanto ang kanilang kahubaran. Ang kanilang mga mata ay tila nagbukas sa isang bagong katotohanan, isang mundo ng takot, pag-aalinlangan, at hiya. Agad nilang tinakpan ang kanilang mga katawan ng mga dahon ng igos, sapagkat ngayon, naramdaman nila ang kahihiyan na noon ay hindi nila alam. Sa gabing iyon, nang marinig nila ang hakbang ng Diyos na dumarating sa hardin, hindi tulad ng dati na sila ay tumatakbo upang salubungin siya, nagtago sila sa mga lilim ng mga puno. Nararamdaman nila ang bigat ng kanilang ginawa. Adan, nasaan ka? Tinig ng Diyos na tumawag sa gitna ng katahimikan. Nagkatitigan sina Adan at Eva, alam nilang wala silang magagawa kundi harapin ang kanilang lumikha. Lumabas si Adan mula sa kanyang pagtatago, nanginginig. Narito ako, Panginoon, sagot niya, nagtago ako sapagkat ako ay hubad at natatakot. Sinong nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Tanong ng Diyos, ang kanyang boses ay malalim at puno ng kalungkutan. Nakakain ka ba ng bunga ng puno na aking ipinagbabawal sa iyo? Nangusat si Adan, ngunit sa halip na tanggapin ang responsibilidad, itinuro niya si Eva. Ang babaeng ibinigay mo sa akin, siya ang nagbigay sa akin ng bunga at kinain ko. Tiningnan ng Diyos si Eva, ang kanyang mukha ay puno ng awa at lungkot. Eva, ano itong ginawa mo? Si Eva, sa pagkakakita ng ahas na malapit sa kanila, ay sumagot, ang ahas ang nagdaya sa akin, kaya kinain ko. Ang Diyos ay tumahimik ng ilang sandali. Sa katahimikan ng gabi, ang bigat ng kanilang kasalanan ay bumalot sa kanila, at sa wakas, nagsalita siya. Dahil sa iyong ginawa, ikaw, ahas, ay susumpain sa ibabaw ng lahat ng hayop. Maglalakad ka sa iyong tiyan, at ang iyong alikabok ang iyong magiging pagkain. Magkakaroon ng paglalabanan sa pagitan mo at ng babae, at sa kanyang supling na siyang dudurog sa iyong ulo, kahit natatamaan mo ang kanyang sakong. Sa pagkakataong iyon, ibinaba ni Diyos ang kanyang tingin kay Eva. Eva, ikaw na nagbigay daan sa tukso, ikaw ay makakaranas ng matinding sakit sa panganganak. Ngunit sa kabila nito, ang iyong pagnanais ay para pa rin kay Adan, at siya ay mamumuno sa iyo. Pagkatapos, tumingin siya kay Adan, na nakayuko at hindi makatingin sa Diyos. Adan, dahil nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain mula sa punong aking ipinagbabawal, ang lupa ay isinumpa dahil sa iyo. Sa hirap at pasakit, kakain ka mula dito sa lahat ng araw ng iyong buhay. Mga tinik at mga dawag ang tutubo, at ikaw ay magpapakahirap para makakuha ng pagkain. Sa iyong pawis, kakain ka ng iyong tinapay, hanggang sa bumalik ka sa alabok, sapagkat doon ka kinuha.
Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Adan at Eva ang bigat ng kanilang kasalanan. Wala ng paraiso, wala ng katiyakan ng buhay. Bagkus, ngayon ay haharapin nila ang mga pasakit ng pagkakaroon ng sariling kapalaran. Ang Eden, ang kanilang tahanan, ay mawawala na sa kanila. Ang Diyos, bagaman puno ng kalungkutan, ay gumawa ng mga damit mula sa balat ng hayop upang takpan ang kanilang kahubaran. At sa huli, pinalayas niya sila mula sa hardin ng Eden, inilagay ang isang kerubin at isang nagniningas na espada upang bantayan ang daan patungo sa puno ng buhay. Sa paglabas nila ng Eden, hindi na bumalik ang kapayapaang dati nilang kilala. Ang kanilang mundo ay nagbago na magpakailanman. Paglabas ni Adan at Eva mula sa hardin ng Eden, bumalot ang matinding katahimikan sa kanilang paligid. Ang dati nilang tahanan, ang harding puno ng buhay, kaligayahan, at liwanag ay nawala na sa kanilang paningin. Ngayon, sila ay nasa isang bagong mundo, isang mundo na hindi na puno ng kasaganahan kundi ng pagsubok at hirap. Ang kanilang mga paa ay tumatama sa lupang matigas at mabato, isang matinding kaibahan mula sa malambot at makinis na lupa ng Eden. Ang hangin ay tila mas mabigat, at sa kanilang dibdib, naramdaman nila ang bigat ng kanilang bagong buhay, isang buhay na puno ng trabaho at sakit. Para kay Adan, ang pakiramdam ng pagkatalo ay lalong matindi. Ang alaala ng sinabi ng Diyos, na kailangan niyang magtrabaho para mabuhay, ay nag-ugat sa kanyang puso. Eva, wika ni Adan isang gabi, habang sila'y nakaupo sa tabi ng apoy na kanilang itinayo, paano natin ito haharapin? Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ang lupang ito ay hindi tulad ng dati. Puno ng tinik at damo, hindi na ito basta nagbibigay ng prutas o ani. Kailangan nating magsikap sa bawat hakbang. Tumango si Eva, ngunit may halong kaba ang kanyang mukha. Ang mundo ay nagbago, Adan. Subalit, nandito pa rin tayo, buhay. At alam kong hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sinabi niya na tayo'y magtatagumpay, ngunit sa pagsisikap. Pinagmamasdan nila ang apoy na humuhuni, ang mga baga na unti-unting nagiging abo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pangamba, ngunit sa kanilang puso ay may kaunting pag-asa. Alam nila na kahit anuman ang kanilang kinahaharap, ang kanilang buhay ay nagpapatuloy. Silang dalawa lamang, sa bagong mundo na kailangang muling pag-aralan at tuklasin. Kinabukasan, sinimulan ni Adan ang pagtatanim. Ang matitigas na lupa ay kailangan niyang bungkalin gamit lamang ang kanyang mga kamay at ilang matitibay na sanga na ginamit bilang mga kasangkapan. Ang bawat suntok ng matigas na lupa ay sumasalamin sa kanyang bagong realidad, ang bawat bunga, bawat butil ng ani, ay kailangan niyang pagtrabahuan ng husto. Habang si Adan ay nagtatrabaho sa lupa, si Eva naman ay natututo sa ibang aspeto ng kanilang buhay. Matutong mag-imbak ng pagkain, maghabi ng mga tela mula sa mga halaman, at magalaga ng mga hayop na unti-unti nilang napalapit. Araw-araw, natututo silang tumugon sa mga pangangailangan ng kanilang bagong buhay. Isang gabi, habang sila'y nagpapahinga, sinabi ni Eva, Adan, nararamdaman kong may pagbabago sa akin. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, na tila may bagong buhay na nagmumula roon. Tila mayroong bagong nilalang na tumutubo dito, isang bahagi sa atin, Adan. Nararamdaman ko siya. Napalitan ng gulat at kasiyahan ang mukha ni Adan. Buhay. Isa pang buhay, sambit niya, ang kanyang boses puno ng pagtataka. Eva, ikaw ba'y magbibigay ng buhay? Ngumiti si Eva, bagaman may halong kaba. Ngunit hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Hindi ko pa naranasan ito. Ngunit sa tuwing iniisip ko, parang may halo itong takot, sapagkat sinabi ng Diyos na ang pagbibigay ng buhay ay may kasamang sakit. Dumaan ang mga buwan, at ang kanilang bagong buhay sa labas ng Eden ay unti-unting napupuno ng pagtutok sa kanilang pang-araw-araw na mga gawain. Ang kanilang mga tanim ay unti-unting umusbong, at si Eva ay patuloy na nagdadala ng bagong sigla habang inaasahan ang kanyang panganay. Gayunpaman, palaging may isang anino ng kalungkutan na nakabuntot sa kanilang mga araw, ang alaala ng paraiso na kanilang naiwala. Dumating ang araw na isisilang ni Eva ang kanilang unang anak. Ang proseso ay puno ng kirot, eksaktong gaya ng sinabi ng Diyos. Habang siya ay nagsisigaw sa sakit, si Adan ay nasa tabi niya, walang magawa kundi hawakan ang kanyang kamay.
Ang bawat sigaw ni Eva ay tila tumatagos sa puso ni Adan dahil alam niyang ito ay bahagi ng sumpa na kanilang pinasan. Ngunit sa huli, ang kanilang mga luha ay napalitan ng kasiyahan. Isinilang ang kanilang unang anak na lalaki at pinangalanan nila itong Cain. Tumingala si Eva habang hawak ang bagong silang na sanggol at bumulong, "Salamat, Panginoon, sa buhay na ito. Bagaman ako'y nagsakripisyo, nagtagumpay ako. Nagbigay ako ng buhay." Kasunod ng pagsilang ni Cain, si Eva ay muling nagdalang tao, at pagkatapos ng ilang panahon, isang pangalawang anak na lalaki ang isinilang. Pinangalanan nila itong Abel. Habang lumalaki sina Cain at Abel, ang kanilang buhay ay patuloy na umikot sa kanilang bagong mundong puno ng hirap ngunit may kaunting pag-asa. Si Cain, tulad ng kanyang ama, ay naging isang magsasaka, nagtatrabaho sa lupa na sa kabila ng lahat ng pagsusumikap ay nagbibigay ng ani. Si Abel naman ay naging isang pastol, nag-aalaga ng mga hayop at sinisiguradong sila'y ligtas mula sa mga mababangis na hayop na minsang naging kaibigan ng mga tao sa Eden. Lumipas ang mga taon, at habang lumalaki ang kanilang mga anak, ang relasyon nina Adan at Eva ay mas lalo pang tumibay. Ngunit ang bigat ng kanilang ginawa noon ay nananatili sa kanilang mga puso. Alam nilang ang kanilang buhay ay hindi na muling magiging tulad ng dati, subalit ang kanilang pamilya ay nagsilbing liwanag sa bagong landas na kanilang tinatahak. Sa kanilang mga gabi, habang nakatitig sa bituin at nagkukwento tungkol sa Eden sa kanilang mga anak, madalas nilang binabalikan ang mga alaala ng hardin, ang hardin na puno ng kasiyahan, kung saan walang sakit at walang kamatayan. Ngunit ngayon, ang kanilang realidad ay puno ng pagsubok, at ang bawat araw ay isang pakikibaka para mabuhay. Isang gabi, habang nagkukwento si Eva tungkol sa hardin, tinanong siya ni Cain, "Inay, bakit tayo hindi bumabalik doon? Kung ang Eden ay napakaganda, bakit tayo pinalayas?" Tumitig si Eva sa kanyang panganay na anak at marahang ngumiti. "Anak, dahil minsan, sa buhay, may mga bagay na hindi na natin maaaring balikan. Ginawa natin ang isang maling desisyon, at ngayon, ito ang ating kinahaharap. Ngunit tandaan mo ito, kahit tayo ay nasa labas ng Eden, hindi ibig sabihin na hindi na tayo minamahal ng Diyos." Nag-isip si Cain, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Alam niyang may mga bagay na hindi niya palubos na nauunawaan. Ngunit sa bawat araw, sa bawat pagsikat ng araw, patuloy niyang sinusunod ang mga yapak ng kanyang ama sa pagtatrabaho sa lupa, kahit alam niyang hindi ito madali. Lumipas ang mga taon, at sina Cain at Abel ay lumaking malalakas at masipag na kabataan. Si Cain, tulad ng kanyang ama, ay nagpakadalubhasa sa pagsasaka, tinututukan ang pagbubungkal ng lupa at ang pagtatanim ng mga butil at gulay. Samantala, si Abel ay nahulog ang loob sa pag-aalaga ng mga hayop. Ang kanyang mga kawan ay lumaki sa bilang, at siya'y naging tanyag sa kakayahan niyang mangalaga ng mga tupa at kambing. Isang araw, habang nag-aalaga ng kanyang mga tupa, si Abel ay napaupo sa lilim ng isang puno at napatingala sa langit. "Kapatid, tingnan mo ang kalangitan. Parang wala itong katapusan, di ba? Minsan naiisip ko, gaano kaya kahalaga ang mga buhay na ito sa ilalim ng kalawakan na napakalawak." Si Cain, na nasa malapit at abala sa pag-aararo ng lupa, ay napatingin saglit sa kanyang kapatid. "Ano bang pinagsasasabi mo, Abel? Kung gusto mong malaman ang halaga ng buhay, tignan mo kung paano ko araw-araw na kailangan labanan ang lupang ito. Hindi ito basta nagbibigay ng ani. Kailangan ko itong paghirapan." Ngumiti si Abel sabay sabing, "Kapatid, alam ko na hindi madali ang trabaho mo, pero iniisip ko lang minsan kung gaano kalaki ang sakripisyo natin para sa lupa, at kung gaano rin kalaki ang sakripisyo ng Diyos para sa atin." Sa gitna ng kanilang mga gawain, natutunan ng magkapatid ang kahalagahan ng pagsasakripisyo sa Diyos bilang pasasalamat. Ang kanilang mga magulang, sina Adan at Eva, ay nagturo sa kanila ng mga aral tungkol sa lumikha, na kahit sila'y nasa labas na ng Eden, dapat pa ring ipakita ang kanilang pasasalamat at pananampalataya. Kaya't bawat isa sa kanila ay naghahanda ng handog para sa Diyos. Si Cain ay nagdala ng mga bunga ng kanyang ani, mga gulay at prutas na kanyang itinanim at pinaghirapan sa kanyang bukid. Si Abel, sa kabilang banda, ay naghandog ng mga unang ipinanganak sa kanyang kawan, ang pinakamahusay na mga tupa at kanilang taba, bilang tanda ng kanyang pasasalamat.
Ngunit nang dumating ang oras ng kanilang mga alay, napansin ng Diyos ang puso ni Abel at tinanggap ang kanyang handog ng may kagalakan. Ngunit si Cain, bagamat naghandog din, ay hindi pinansin ng Diyos sa parehong paraan. Naramdaman ni Cain ang init ng galit na bumalot sa kanyang puso. Bakit hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang handog? Pinagtrabahuan niya ito ng husto. Ang pawis at hirap na ibinuhos niya sa kanyang ani ay sapat na patunay ng kanyang sakripisyo. Ngunit bakit mas pinili ni Yahweh ang handog ni Abel? Naisip mo ba kung bakit tila mas pinapabora ng Diyos ang mga handog mo, Abel? Tanong ni Cain isang gabi habang sila'y nag-uusap sa ilalim ng mga bituin. Napatingin si Abel, walang mali siya sa kanyang sagot, hindi ko alam, kapatid. Siguro dahil ipinapakita niya sa atin na hindi lang basta ang alay ang mahalaga, kundi ang intensyon ng ating puso. Lalong kumulo ang damdamin ni Cain. Ang kanyang galit ay hindi lamang nakatuon kay Abel, kundi sa mismong Diyos. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't ginawa ko rin ang nararapat? Nag-alay din ako, pero bakit hindi ako pinansin? Hindi sumagot si Abel, sapagkat naramdaman niyang walang kahit anong paliwanag ang makakapagpaalis ng galit sa puso ng kanyang kapatid. Umiling siya at tumalikod, alam na may malalim na sugat sa puso ni Cain na hindi basta gagaling sa mga salita. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Cain sa kanyang bukid, narinig niya ang boses ng Diyos. Cain, bakit ka nagagalit? Bakit matamlay ang iyong mukha? Kung gumawa ka ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? Ngunit kung hindi, ang kasalanan ay nag-aabang sa pintuan ng iyong puso. Nais nitong manaig sa iyo, ngunit ikaw ang dapat manaig dito. Ngunit ang mga salita ng Diyos ay hindi umabot sa puso ni Cain. Sa halip na pakinggan ang babala, ang kanyang galit ay lumalim pa. Sa kanyang isipan, ang kanyang kapatid ang dahilan ng lahat ng ito. Si Abel ang naging dahilan ng kanyang pagkadismaya at pagkahiya. Isang araw, tinawag ni Cain si Abel sa gitna ng kanilang mga taniman. Halika, sumama ka sa akin, kapatid. May nais akong ipakita sa iyo. Sumama si Abel, walang pagdududa sa kanyang puso. Habang sila'y naglalakad sa gitna ng mga tanim, bigla na lamang naramdaman ni Abel ang mabigat na kamay ni Cain na bumagsak sa kanya. Cain, anong ginagawa mo? Ngunit hindi na niya natapos ang kanyang sinabi. Sa galit at puot, tinamaan ni Cain si Abel, at sa mga sandaling iyon, ang buhay ng kanyang kapatid ay naglaho sa kanyang mga kamay. Ang katahimikan ay bumalot sa paligid. Sa mga minutong iyon, walang naririnig kundi ang tunog ng hangin na dumadaloy sa pagitan ng mga dahon. Napaluhod si Cain sa tabi ng katawan ni Abel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, puno ng dugo ng kanyang kapatid. Anong nagawa ko? Bulong ni Cain sa sarili, ngunit ang kanyang puso ay hindi puno ng pagsisisi, kundi ng takot. Hindi nagtagal, narinig ni Cain ang boses ng Diyos na tumatawag sa kanya. Cain, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Ang boses ng Diyos ay bumalot sa buong paligid, ngunit ang puso ni Cain ay matigas pa rin. Tumayo siya at nagkibit-balikat. Hindi ko alam. Ako ba ang tagapagbantay ng aking kapatid? Ngunit alam ni Cain at alam ng Diyos. Ano itong nagawa mo? Ang dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw sa akin mula sa lupa. Ngayon, ikaw ay isinumpa ng lupa na nagbukas upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid. Hindi na ito magbibigay sa iyo ng lakas kahit anong gawin mo. Magiging isang palaboy ka at isang lagalag sa buong mundo. Nanginig si Cain sa hatol ng Diyos. Ang parusa ko ay higit pa sa kaya kong dalhin. Sinumang makakakita sa akin ay papatayin ako. Ngunit kahit sa kanyang kasalanan, ipinakita ng Diyos ang kanyang awa. Hindi, sabi ng Diyos, sinumang pumatay kay Cain ay paghihigantihan ng makapitong beses. At naglagay ang Diyos ng tanda kay Cain upang hindi siya patayin ng sinuman na makakakita sa kanya. At sa gayon, lumayo si Cain mula sa presensya ng Diyos, iniwan ang kanyang tahanan, at nagtungo sa lupa ng Nod, silangan ng Eden. Siya ay naging isang palaboy, isang tao na hindi na muling nagkaroon ng tahanan, habang ang sumpa ng kanyang ginawa ay bumalot sa kanya. Sa pagkawala ni Cain, si Adan at Eva ay muling nakaramdam ng matinding kalungkutan. Ang kanilang pamilya, na minsan ay simbolo ng pag-asa, ngayon ay nagkawatak-watak. Ang kanilang unang anak ay naging mamamatay tao, at ang kanilang pangalawang anak ay namatay sa kanyang mga kamay.
Ngunit sa kabila ng kanilang kalungkutan, nanatiling tapat si Eva sa Panginoon. Binigyan tayo ng buhay, at kahit nawala si Abel, alam kong hindi tayo pababayaan ng Diyos, bulong niya isang gabi kay Adan. Pagkaraan ng ilang panahon, nagkaroon sila ng isa pang anak na lalaki. Pinangalanan nila siya ng Set, sapagkat sinabi ni Eva, ibinigay ng Diyos sa akin ang isa pang anak, kapalit ni Abel, na pinatay ni Cain. Si Set ay lumaki sa karunungan at takot sa Diyos, at sa kanyang lahi nagsimulang muling tumawag ang mga tao sa pangalan ng Panginoon. Sa paglipas ng mga taon, ang sangkatauhan ay patuloy na lumago at nagbago, hindi na tulad ng mga unang araw na simple at masagana. Ngayon, ang mundo ay puno ng mga hamon, ngunit dala ng mga tao ang kanilang likas na kakayahan upang makibagay sa mga bagong kalakaran ng buhay sa labas ng paraiso. Ang mga anak ni Seth at ang mga sumunod sa kanya ay nagsimula muling magtatag ng mga komunidad, at sa paglipas ng panahon, ang mga simpleng pamamaraan ng pamumuhay ay unti-unting naging mas komplikado. Nagsimula silang bumuo ng mga kaalaman na magpapadali sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa mga talampas at lambak, nagsulputan ang mga unang pamayanan. Sa mga kapatagan, itinayo nila ang kanilang mga tahanan mula sa mga bato, kahoy, at putik. Ang maliliit na bayan ay nagsimulang lumago, at mula rito ay ipinanganak ang mga unang anyo ng pamahalaan, na siyang nagpapanatili ng kaayusan at pagkakaisa sa bawat komunidad. Sa isang dako ng bagong mundong ito, si Jabal, isa sa mga inapo ni Cain, ay itinuring na ama ng mga tumitira sa mga tolda at nagpapastol ng mga hayop. Siya ang unang nagturo sa kanyang mga kaanak kung paano alagaan ang mga hayop, pinakain sila ng mga halamang masustansya mula sa mga malalayong pastulan. Ang kanilang buhay ay umiikot sa paglilipat ng kanilang mga kawan mula sa isang lugar patungo sa isa pa, palaging naglalakbay sa paghahanap ng mas masaganang pastulan. Isang araw, habang nagpapahinga sa ilalim ng malilim na puno kasama ang kanyang mga kasamahan, nagsimula si Jabal magkwento tungkol sa kanilang nakaraang pamumuhay. Alam niyo ba na noong panahon ni Adan, hindi natin kailangan ang ganitong pamumuhay? Hindi tayo nanghihiram sa kalikasan, lahat ay ibinibigay ng walang hirap. Isang matandang lalaki na nakikinig ay nagsalita, bakit kaya nagbago ang lahat? Tila ba ang bawat hakbang ay laging may kapalit na paghihirap? Sumang-ayon si Jabal. Ang mundo ay nag-iba na, ngunit sa kabila ng lahat, natutunan nating mag-adjust. Natuto tayong mangalaga ng ating mga sarili at ating mga hayop at iyan ang mahalaga. Samantala, sa iba pang bahagi ng mundo, ang kanyang kapatid na si Jubal ay kilala bilang ama ng mga tumutugtog ng alpa at plauta. Si Jubal ang unang nagturo sa mga tao ng sining ng musika. Ang kanyang mga daliri ay tila isinilang para magbigay buhay sa mga alpa, at ang bawat tunog na nililikha niya ay tila bumabalik sa alaala ng Eden, sa panahon na ang mga tao ay malapit sa kanilang lumikha. Ang kanyang musika ay hindi lamang kasiyahan sa pandinig, kundi isang anyo ng komunikasyon sa kanilang kultura. Ang mga himig ay nagsasalaysay ng kanilang mga kwento, kasaysayan, at kalungkutan. Habang tinutugtog ni Jubal ang kanyang alpa isang gabi, isang batang lalaki ang lumapit sa kanya. Ano po ang ibig sabihin ng iyong musika, Jubal? Ngumiti si Jubal at nilapag ang kanyang instrumento. Ito'y musika ng alaala, alaala ng Eden, ng isang panahon na tayo'y namumuhay ng payapa. Sa bawat tugtog ng alpa, sinusubukan kong ipaalala sa ating lahat na, kahit nawala na ang Eden, ang kagandahan at kapayapaan ay maaari pa ring umiral kahit sa simpleng tunog. Sa parehong panahon, si Tubal-Cain, isa pang inapo ni Cain, ay nagpakita ng kakaibang talino sa paghubog ng mga bakal at tanso. Siya ang unang nagturo sa mga tao kung paano magpanday ng mga kasangkapan mula sa metal, mga gamit na ginamit upang magtayo ng mga tahanan, magbungkal ng lupa, at maghanda ng mga pagkain. Ang sining ng metalurhiya ay mabilis na umunlad sa ilalim ng kanyang gabay, at dahil dito, ang mga pamayanan ay mas lalong naging matagumpay at nagsimula ng mas malaking pagbabago. Sa isang masipag na araw ng pandayan, narinig ni Tubal-Cain ang mga nakasisilaw na tunog ng mga martilyo at bakal na magkasabay. Mas mabilis na ngayon ang ating mga gawain, sabi niya sa kanyang mga kasamahan. Ang mga kasangkapang ito ay magbibigay daan sa atin na gumawa ng higit pa, mas mabilis, at mas malakas kaysa noon. Hindi na tayo umaasa lamang sa ating lakas. Ngayon, ang bakal ang magsasalita para sa atin.
Isang batang nag-aaral sa ilalim ni Tubal-Cain ang nagtanong, kung kaya nating gawin ang lahat ng ito, bakit hindi pa natin nararating ang ganap na kasaganaan? Bakit tila may kulang pa rin? Tumigil si Tubal-Cain at tumingin sa apoy na nagsisilbing puso ng kanilang pandayan. Dahil kahit gaano pa kalakas ang ating mga kamay, kahit gaano katigas ang bakal, hindi ito makakapuno sa puwang na iniwan ng Eden. Nasa loob ng ating mga puso ang tunay na kayamanan, at hindi kayang hubugin iyon ng kahit anong bakal. Sa pag-usbong ng mga teknolohiya at kultura, lumawak ang mga syudad at pamayanan. Ang mga tao ay natutong magpalitan ng kanilang mga produkto, at nagsimulang dumaloy ang kalakal sa iba't ibang mga pook. Naging masopistikado ang kanilang buhay. Nagkaroon ng mga pamahalaan na nagpapanatili ng kaayusan, mga batas na sumusupil sa karahasan, at mga sistema ng palitan na nagbigay daan sa pag-unlad ng komersyo. Ngunit kasabay ng kanilang pag-unlad, may umuusbong na ibang anyo ng pag-ugali, ang kapangyarihan at kasakiman ay nagsimulang sumiklab sa puso ng marami. Ang ilan, tulad ni Tubal-Cain, ay ginamit ang kanilang kakayahan upang palawakin ang kanilang impluwensya. Nagkaroon ng mga taong nagsimulang mamuno, hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi sa buong komunidad. Sa pagdaan ng panahon, ang sibilisasyon ay nagiging mas komplikado, ngunit kasabay nito, ang pag-isip ng tao ay mas lalo ring nagiging mapagmataas. Isang araw, habang naglalakbay si Adan sa isang lugar na ngayon ay puno ng mga maliliit na bayan, pinagmamasdan niya ang mga bakas ng mundong bumubuo sa kanyang paligid. Tila isang bangungot ang lahat ng kanyang nasaksihan, mga taong wala nang pakialam sa kanilang pinagmulan, mga pamayanan na abala sa mga bagay na hindi makapagbibigay ng kapayapaan. Ang kanilang mga kaluluwa ay tila tumalikod na sa Diyos. Pauwi mula sa kanyang paglalakbay, kinausap ni Adan si Eva. Eva, tingnan mo ang mundo ngayon. Hindi na ito ang mundong kilala natin noong tayo ay naroon pa sa Eden. Ang mga tao'y patuloy na lumalayo sa Diyos, tila wala na silang pakialam. Sumagot si Eva, Adan. Ngunit kahit sa kabila ng lahat ng ito, may mga ilan pa ring tapat. Ang ating anak na si Seth at ang kanyang mga inapo ay nananatiling tumatawag sa pangalan ng Diyos. Hanggang may mga taong tapat, hindi mawawala ang liwanag sa mundong ito. Bagaman lumalago ang sibilisasyon, ang kaibahan ng mga landas na pinili ng mga inapo ni Cain at Seth ay lalong nagiging malinaw. Ang mga inapo ni Seth ay patuloy na nagtuturo ng mga aral ng Diyos sa kanilang mga anak, samantalang ang mga inapo ni Cain ay patuloy sa pagtatayo ng kanilang mga imperyo sa pamamagitan ng kapangyarihan at lakas. Habang ang mga taong bumabalik sa Diyos ay nagsisikap na mamuhay ng matuwid, ang iba naman ay mas lalong nahuhulog sa kasakiman at kawalan ng pananampalataya. Ang mga unang bayan ay nagsimulang magtayo ng mga pader para protektahan ang kanilang sarili mula sa mga pag-aalsa at karahasan, habang ang digmaan at pag-aaway ay unti-unting naging bahagi ng kanilang pamumuhay. Bagaman ang mundo ay lumago sa teknolohiya at kultura, ang puso ng tao ay tila lumalayo sa orihinal na plano ng Diyos. Ang kasaysayan ng sangkatauhan ay nagsisimulang mabahiran ng kasalanan at kasamaan. Ang bawat pag-unlad ay tila may kapalit na kabiguan sa moralidad. At sa ilalim ng lahat ng ito, naramdaman ng ilang tapat ang lumalalim na alon ng pagbabago, isang pahiwatig na ang mundo ay patungo sa isang bagay na hindi na mapipigilan, isang bagyo na maaaring magwakas sa lahat. Habang ang mundo ay patuloy na umuunlad sa teknolohiya, kultura, at ekonomiya, isang madilim na anino ang unti-unting bumabalot sa mga puso ng tao. Sa kabila ng kanilang mga tagumpay, ang kasamaan ay nagiging mas laganap at ang moralidad ng sangkatauhan ay bumabagsak. Ang mga bayan na noon ay mga sentro ng pag-unlad ay naging mga pugad ng karahasan, pagnanakaw at katiwalian. Si Lamech, isang inapo ni Cain, ay isa sa mga unang nagpapakita ng pagbabago sa lipunan. Ipinagmamalaki niya ang kanyang kasamaan at walang takot na ipinahayag sa kanyang mga kaanak, "Pinatay ko ang isang lalaki dahil lamang sa maliit na sugat na ibinigay niya sa akin." At kung si Cain ay ipinangakong gagantihan ng Diyos ng makapitong beses, ako naman ay ipaghihiganti ng 77 beses. Ang kayabangan ni Lamech ay sumasalamin sa pag-isip ng maraming tao noong panahon na yon. Ang karahasan ay naging sagisag ng kapangyarihan, at ang kakayahang manakit ng iba ay itinuturing na kalakasan. Ang takot at galit ang nangingibabaw sa kanilang mga puso, at ang awa at pagmamalasakit ay tila naglaho na.
Sa ilalim ng ganitong kalagayan, ang mga tao ay nagsimulang maghanap ng kanilang kasiyahan sa makamundong bagay, pagnanasa, kasakiman, at pagnanais ng kapangyarihan ang kanilang naging mga layunin. Ang mga pamilyang dati namumuhay ng may pagkakaisa ay nagsimulang magkalayo-layo. Ang mga bayan ay nag-aaway, at ang mga digmaan ay nagsisimulang pumutok. Sa gitna ng kaguluhan, may mga kakaibang nilalang na nagsimulang mamuhay sa mundo, ang mga Nephilim, mga higanteng kilala sa kanilang lakas at kapangyarihan. Sila'y mga anak ng unyon ng mga tinaguriang mga anak ng Diyos, at mga anak na babae ng tao. Ang mga Nephilim ay hindi lamang malalaki sa katawan, kundi maging sa kanilang mga impluensya. Sila'y tinuturing na mga bayani at leader, at ang kanilang mga gawa ay naging alamat sa buong mundo. Isang araw, isang bata ang nagtanong sa kanyang ama, habang sila'y naglalakad malapit sa isang malaking bundok kung saan nakatira ang isang Nephilim. Ama, totoo bang ang mga Nephilim ay mga bayani? Sila ba'y kasing laki ng mga alamat? Mas malalaki pa, sagot ng kanyang ama. Ngunit huwag mong isipin na sila'y mabubuti. Ang kanilang mga puso ay kasing laki ng kanilang kasamaan. Sa kabila ng kanilang lakas, sila'y nagdala ng mas marami pang digmaan at karahasan. Hindi nila iniisip ang kapakanan ng mga tao, kundi ang sarili lamang nilang kapangyarihan. Ang mga bayan at lungsod ay naging mga pugad ng kasakiman at kasalanan. Ang mga may kapangyarihan ay nagiging mas mapagsamantala, at ang mga mahihina ay lalong inaapi. Ang bawat tao ay naghangad ng sarili nilang kasiyahan, at walang pakialam sa kapwa. Sa isang pamilihan, isang mangangalakal ang sumigaw sa kanyang mga kasama. Ang mahalaga lamang ay ang yaman. Ang may pinakamaraming kayamanan ang nagwawagi. Sino pa ang may pakialam sa Diyos? Tayo ang mga Panginoon ng ating sariling kapalaran. Ang ganitong pag-iisip ay naging pangkaraniwan na sa buong mundo. Ang takot sa Diyos ay unti-unting naglaho, at sa halip, ang mga tao ay tumingin sa kanilang sariling lakas at tagumpay bilang sukatan ng kanilang halaga. Ngunit sa kabila ng pagkalat ng kasamaan, may ilan pa ring nanatiling tapat sa Diyos. Ang mga inapo ni Seth ay patuloy na tumatawag sa pangalan ng Panginoon, bagaman sila ay kakaunti lamang at madalas na pinagtatawanan ng kanilang mga kapwa. Kabilang sa mga tapat na ito ay si Enoch, isang lalaking kilala sa kanyang malapit na ugnayan sa Diyos. Si Enoch ay hindi tulad ng iba. Habang ang karamihan ay abala sa paghabol sa yaman at kapangyarihan, si Enoch ay tahimik na lumalakad kasama ng Diyos. Araw-araw, siya'y nagdarasal, umaasang mapanatili ang kanyang pananampalataya sa gitna ng isang mundong puno ng kasalanan. Isang gabi, habang naglalakad si Enoch sa ilalim ng mga bituin, naramdaman niya ang presensya ng Diyos na mas malapit kaysa dati. Panginoon, bulong niya, bakit hinahayaan mong magpatuloy ang lahat ng ito? Ang kasamaan ng tao ay laganap at tila wala nang natitirang pag-asa. Narinig ni Enoch ang boses ng Diyos sa kanyang puso. Ako'y may plano, Enoch. Huwag kang matakot, sapagkat sa gitna ng kadiliman, ako'y may mga mata na nagmamasid. Ikaw ay naglakad kasama ko, at dahil dito, ikaw ay aking kukunin. At sa sandaling iyon, si Enoch ay biglang nawala. Ang Diyos ay kinuha siya sa kanyang piling, at hindi na siya muling nakita ng mga tao. Si Enoch ang unang tao na hindi nakaranas ng kamatayan, sapagkat siya ay kinuha ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Ang kwento ni Enoch ay naging alamat sa mga tao, isang paalala na kahit gaano kadilim ang mundo, ang Diyos ay hindi nakakalimot sa mga tapat. Ngunit sa kabila ng kwentong ito, ang kasamaan ay patuloy pa ring lumaganap. Ang buhay ng mga tao ay nakasentro sa kanilang kasiyahan, at ang boses ng Diyos ay tila unti-unting nawawala sa kanilang mga puso. Ang mga inapo ni Seth, tulad ng kanyang anak na si Matusalem, ay nanatiling tapat sa kabila ng lumalaking kawalan ng moralidad sa kanilang paligid. Si Matusalem, na kilala bilang pinakamatandang taong nabuhay, ay naging haligi ng pananampalataya sa kanilang lahi. Sa kabila ng kanyang edad, hindi siya nagsasawang magpaalala sa kanyang mga anak at apo tungkol sa kabutihan ng Diyos at ang pangako ng pagliligtas. Nakikita ba ninyo kung ano ang nangyayari sa mundo? Tanong ni Matusalem sa kanyang mga inapo. Ang mga tao ay hindi na tumatawag sa Diyos. Ang kanilang mga puso ay puno ng kasalanan, at ang kanilang mga buhay ay nakasentro na sa kanilang sariling mga layunin.
Ngunit tandaan ninyo, ang Diyos ay laging may paraan upang ayusin ang kanyang nilikha. Bagaman si Matusalem ay nanatili sa kanyang pananampalataya, alam niya na may isang bagay na malapit nang mangyari, isang pagwawasto na magmumula sa Diyos. Ang kasalanan ng mundo ay umabot na sa sukdulan, at ang tiwala sa sariling lakas ng tao ay nagdala ng hindi mabilang na kasamaan at karahasan. At habang ang mundo ay patuloy na nababalot ng kasamaan, si Noe, isang inapo ni Matusalem, ay lumalaking kilala sa kanyang kabutihan at takot sa Diyos. Sa gitna ng kaguluhan, si Noe ay tila naiiba, isang lalaking tumatawag pa rin sa pangalan ng Panginoon, katulad ng kanyang mga ninuno. Ngunit sa panahong ito, hindi pa alam ng mga tao na si Noe ang magiging susi ng kaligtasan para sa natitirang sangkatauhan. Habang ang mundo ay patuloy na lumalayo sa Diyos, may isang tao na naging liwanag sa gitna ng kadiliman, si Noe, ang anak ni Lamech at inapo ni Matusalem. Si Noe ay isang lalaking kilala sa kanyang kabanalan at takot sa Diyos, isang taong lumalakad sa landas ng katwiran sa kabila ng kasamaan sa kanyang paligid. Hindi tulad ng mga tao sa kanyang panahon, si Noe ay nanatiling tapat sa Diyos, at dahil dito, siya ang naging sentro ng plano ng Diyos upang muling baguhin ang mundo. Isang araw, habang abala si Noe sa kanyang mga gawain sa bukid, narinig niya ang isang boses mula sa langit. Hindi ito ang unang beses na kinausap siya ng Diyos, ngunit sa pagkakataong ito, ang boses ay mas mabigat, puno ng kahulugan. Noe, wika ng Diyos, ang kasamaan ng tao ay lumaganap ng husto. Ang bawat iniisip ng kanilang puso ay patungo lamang sa kasamaan, araw at gabi. Napuno ng kasamaan ang mundo, at ako'y napuno ng kalungkutan sa ginawa ko sa sangkatauhan. Kaya't napagpasyahan kong puksain ang lahat ng nilalang sa mundo. Napatigil si Noe, ang kanyang puso ay naguguluhan, ngunit puno ng tiwala sa mga salita ng Diyos. Panginoon, anong ibig ninyong ipagawa sa akin? Tanong niya ng may paggalang. Gagawa ka ng isang arka, sagot ng Diyos. Isang malaking barko na sasakop sa iyo, sa iyong pamilya, at sa lahat ng hayop sa lupa. Ang arka ay magiging instrumento ng kaligtasan habang binabaha ang buong mundo. Ikaw, Noe, ay pinili kong maging tagapagligtas ng bagong mundo na aking itatatag. Habang inihahayag ng Diyos ang plano, malinaw sa puso ni Noe na ito ay magiging isang mabigat na gawain. Ngunit sa kabila ng kalakihan ng kanyang tungkulin, si Noe ay hindi nagduda. Siya'y may pananampalatayang mas matibay kaysa sa takot. Gagawin ko po ang lahat ng iniutos ninyo, sabi ni Noe, tumitingala sa langit, handang sumunod sa anumang kailangan niyang gawin. Agad siyang nagsimulang maghanda. Ang unang hakbang ay ang paghahanap ng kahoy, tulad ng iniutos ng Diyos. Ang kahoy na gopher, isang materyal na hindi niya panagamit, ay naging pangunahing sangkap sa kanyang plano. Pumili siya ng malalakas na piraso ng kahoy at nagsimulang itayo ang arka, batay sa sukat na ibinigay ng Diyos, 300 siko ang haba, 50 siko ang lapad, at 30 siko ang taas. Habang nagtatayo, maraming tao ang nagtaka sa ginagawa ni Noe. Sa kanilang mga mata, walang dahilan para sa isang arka. Ang mundo ay puno ng kasiyahan, at ang ideya ng pagbaha ay tila hindi kapanipaniwala. Nakita nila si Noe na abala sa kanyang gawain, ngunit sa halip na maawa o suportahan siya, ang karamihan ay tinawanan siya at kinutya. Hoy, Noe, sigaw ng isa habang dumadaan. Anong ginagawa mo dyan? Isang barko. Ha? Wala namang tubig na malapit dito. Isa ka bang baliw? Tumawa ang ibang mga kalalakihan, at ang kanilang mga tinig ay puno ng pangungutya. Akala mo ba maliligtas ka sa mga sinabi mong pagbaha? Wala namang ulan, dagdag ng isa pa. Ngunit si Noe ay nanatiling tahimik. Hindi siya nagpapatinag sa mga biro at panlalait ng mga tao sa kanyang paligid. Ang kanyang tiwala ay nasa Diyos, at alam niyang ang anumang gagawin ayon sa utos ng Diyos ay magdadala ng tagumpay, kahit na hindi pa ito nauunawaan ng ibang tao. Habang lumilipas ang mga taon, ang arka ay unti-unting nagkakaroon ng hugis. Si Noe, kasama ang kanyang mga anak na sina Sem, Ham, at Japhet, ay patuloy na nagtrabaho araw at gabi. Sinundan nila ang bawat utos ng Diyos ng may kasipagan at tiyaga, alam na ang kanilang pagsunod ay may dalang kaligtasan. Habang gumagawa ng arka, si Noe ay hindi lamang isang tagapagtayo, kundi isang mangangaral din. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang mga tao sa kanyang paligid tungkol sa paparating na hatol ng Diyos. Magsisi kayo,
Ang Panginoon ay magpapadala ng baha upang puksain ang kasamaan sa mundo. May panahon pa upang magbalik loob sa Kanya. Ngunit hindi siya pinakinggan. Ang mga tao ay patuloy sa kanilang kasamaan at kasiyahan, walang pakialam sa mga babala ni Noe. Ang mga piyesta, inuman at kasalan ay nagpapatuloy, tila ba walang mangyayaring masama. Lumapit si Japheth kay Noe isang gabi habang sila'y nagpapahinga matapos ang maghapong paggawa sa arka. Ama, tanong ni Japheth, bakit hindi nakikinig ang mga tao? Bakit tila wala silang takot, kahit alam nilang may panganib na darating? Napabuntong hininga si Noe, tinitingnan ang mga bituin sa kalangitan. Anak, minsan ang tao'y nagiging bingi sa katotohanan dahil sa kanilang pagmamalaki at kasalanan. Hindi nila nais makinig dahil hindi nila nakikita ang panganib na malapit nang dumating. Ngunit tayo, Japheth, tayo ang pinili ng Diyos upang magpatuloy sa kanyang plano. Ang mahalaga ay gawin natin ang ating tungkulin. Tumango si Japheth, nakikita ang determinasyon sa mata ng kanyang ama. Alam niyang tama si Noe. Kahit hindi nila maintindihan kung paano magaganap ang sinabi ng Diyos, alam nilang hindi sila dapat mag-alinlangan. Pagkalipas ng ilang dekada, ang arka ay natapos. Ito'y isang napakalaking istruktura, handang magdala ng kaligtasan sa gitna ng paparating na delubyo. Ang bawat silid, bawat palapag, at bawat kahoy na ginamit ay naging tanda ng pagsunod at pananampalataya ni Noe sa Diyos. At dumating ang araw na muli siyang kinausap ng Diyos. Noe, sabi ng Panginoon, pumasok ka na sa arka, ikaw at ang iyong buong pamilya, sapagkat ikaw ang natagpuan kong matuwid sa lahing ito. Kumuha ka ng tigda-2 pares ng lahat ng hayop, lalaki at babae, upang mapanatili ang kanilang buhay sa ibabaw ng lupa. Agad na kumilos si Noe at ang kanyang pamilya. Nagdala sila ng mga hayop mula sa bawat sulok ng mundo, mga ibon, mga hayop sa parang, at mga gumagapang sa lupa. Ang bawat pares ng hayop ay maayos na pumasok sa arka, parang may hindi nakikitang kamay na umaakay sa kanila. Nang lahat ay nasa loob na ng arka, si Noe at ang kanyang pamilya ay pumasok na rin. Ang kanilang mga puso ay puno ng takot at pananampalataya. Hindi nila alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit naniniwala silang ang Diyos ay magiging kasama nila. At sa oras na yon, ang Diyos mismo ang nagsara ng pintuan ng arka, isang simbolo na ang kanilang kaligtasan ay nasa kamay na ng Panginoon. Sa labas, ang mundo ay patuloy pa ring abala, walang pakialam sa hatol na malapit nang dumating. Ngunit sa loob ng arka, si Noe at ang kanyang pamilya ay tahimik na naghintay. Ang kanilang pananampalataya ay ang kanilang gabay, at alam nilang anuman ang darating, sila ay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Habang patuloy na nagtatrabaho si Noe at ang kanyang pamilya sa pagtatayo ng arka, ang araw-araw na gawain ay hindi madali. Sa gitna ng init ng araw at malamig na gabi, ang kanilang mga kamay ay dumugo mula sa paulit-ulit na pagpukpok ng mga pako at pagputol ng kahoy. Ang bawat hakbang sa paggawa ng arka ay isang pagsubok ng kanilang pananampalataya. Ngunit si Noe at ang kanyang mga anak, si Sem, Ham at Japheth, ay hindi kailanman sumuko. Alam nilang ang kanilang pagsunod sa Diyos ang magliligtas sa kanila mula sa darating na hatol. Tuwing umaga, bago sila magsimulang magtrabaho, palaging tumitingin si Noe sa langit at nagdarasal. Panginoon, bigyan niyo kami ng lakas para matapos ang gawain na inyong iniutos. Huwag niyong hayaan na mawalan kami ng pananampalataya. Ang kanilang mga pagdarasal ay tila nagiging kanilang kalasag laban sa mga pagsubok. Habang ang kanilang mga kapitbahay at ibang tao ay patuloy sa panlilibak, hindi pinansin ni Noe ang kanilang mga salita. Sa halip, ang kanyang focus ay sa bawat detalye ng arka, alinsunod sa tiyak na plano ng Diyos. Ang arka ay magiging kanilang tanging ligtas na lugar sa gitna ng paparating na bagyo. Isang araw, habang si Noe ay naghuhubog ng mga piraso ng kahoy, lumapit si Sem, Ama, matagal-tagal pa ba bago matapos ang arka? Matagal na natin itong ginagawa, ngunit tila hindi tayo makalapit sa katapusan. Tumigil si Noe at tiningnan ang kanyang anak, ang kanyang mukha ay puno ng tiyaga. Sem, huwag tayong magmadali. Ang lahat ng ito ay ayon sa plano ng Diyos. Alam ko na ang trabaho natin ay mabigat, ngunit hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kapag natapos na ang arka, maliligtas tayo mula sa dilubyo. Sa mga sandaling iyon, si Ham ay dumating mula sa malayo, dala ang mga bagong kahoy na kanilang pinutol mula sa kagubatan.
Narito ang bagong kahoy, Ama. Sinunod ko ang iniutos mo na pumili ng mga matibay at mahahabang piraso. Ngumiti si Noe at tumango sa kanyang anak. Magaling, Ham. Iyan ang kailangan natin. Ang bawat kahoy na ating ilalagay sa arka ay magiging tanda ng ating pagsunod at tiwala sa Diyos. Habang patuloy silang nagtatrabaho, ang mga tao sa paligid nila ay hindi nag-atubiling manood at magsalita ng masakit. Noe, kailan ka pa magiging ganap na baliw? Sigaw ng isang lalaki mula sa malayo. Anong klaseng barko ang ginagawa mo sa gitna ng lupain ito? Wala namang tubig dito at hindi pa umuulan. Ang mga iba'y nagtawanan. Anong silbi ng malaking bangkang iyan? Araw-araw kayong nagtatrabaho, ngunit wala namang darating na delubyo. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagtawa, si Noe ay hindi nagpaapekto. Tumayo siya ng matatag at muling pinaalalahanan ang mga tao tungkol sa darating na hatol ng Diyos. Ang Panginoon ay magpapadala ng ulan, isang baha na lulunod sa kasamaan ng mundo. May panahon pa upang magsisi at bumalik sa Diyos. Ngunit ang mga tao ay tila hindi na kayang pakinggan ang katotohanan. Para sa kanila, ang mundo ay patuloy lamang sa dating gawi, mga kasalanan, mga karnabal, at walang tigil na kasiyahan. Hindi nila makita ang panganib na paparating. Isang gabi, habang nagpapahinga si Noe kasama ang kanyang asawa at mga anak, umupo sila sa paligid ng apoy. Si Japhet, ang pinakabunso, ay nagsimulang magsalita. Ama, hindi ko maintindihan kung bakit tila hindi naniniwala ang mga tao. Hindi ba nila nararamdaman ang bigat ng kanilang mga ginagawa? Tumitig si Noe sa mga apoy ng nagbabagang kahoy, tila malalim ang iniisip. Japhet, minsan ang puso ng tao ay nabubulag ng kanilang sariling kasamaan. Ang pagnanais nila sa kasiyahan at kapangyarihan ang nagpapaalipin sa kanila. Hindi nila iniisip ang kanilang mga kaluluwa, at ang kaparusahan ay hindi nila nakikita hanggang sa huli na ang lahat. Nagpatuloy siya, ngunit tayo, alam natin ang katotohanan. Ang Diyos ay may plano para sa atin. Kaya't magpatuloy tayo sa ating paggawa. Ano man ang mangyari, tapat tayo sa Kanya. Kinabukasan, sa gitna ng kanilang trabaho, napansin ni Noe na ang arka ay halos natatapos na. Ang bawat silid at palapag ay inihanda na para sa mga hayop at para sa kanyang pamilya. Ang bawat butas ay pinatakan ng pitse upang hindi ito pasukin ng tubig. Nang makita niya ang kanilang natapos, hindi niya maiwasang mapuno ng damdamin. Sa kabila ng lahat ng hirap, ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay hindi nabigo. Halos natapos na tayo, sabi ni Noe sa kanyang mga anak habang tinitingnan nila ang arka mula sa malayo. Isa itong simbolo ng biyaya ng Diyos. Hindi dahil tayo'y espesyal, kundi dahil tayo'y sumunod. Sa mga susunod na araw, unti-unti nilang nilagyan ng mga gamit ang loob ng arka. Naghanda sila ng mga pagkain at tubig, sapat upang tumagal ng ilang buwan. Ang bawat detalyeng kanilang inilagay ay mahalaga, sapagkat ang kanilang kaligtasan ay nakadepende rito. At sa araw na natapos nila ang arka, dumating ang isang kakaibang tanawin. Mula sa lahat ng direksyon, ang mga hayop ng bawat uri ay nagsimulang lumapit. May mga tigre, elepante, ibon, at mga hayop sa gubat, at tila ba alam nila kung saan sila pupunta. Isang himala ang naganap dahil ang mga hayop ay dumarating ng tahimik, walang takot at pagkakagulo. Parang sinusuportahan sila ng isang makapangyarihang kamay na hindi nakikita. Tignan niyo, sigaw ni Ham habang pinapanood ang mga hayop na pumasok sa arka. Ang Diyos talaga ang nagpapadala sa kanila. Nakangiti si Noe habang pinapanood ang nangyayari. Ito na ang simula ng plano ng Panginoon. Ibig sabihin, malapit na ang hatol. Pero huwag kayong matakot. Nasa loob ng arka ang ating kaligtasan. Ang mga hayop, tigdadalawa sa bawat uri, ay maayos na pumasok sa arka. Pinanood nila ang mga ito habang pumupuno sa bawat silid na inihanda para sa kanila. Sa kabila ng kaba, naroon ang kapayapaan sa puso ni Noe. Alam niya na lahat ng kanilang paghahanda ay ayon sa plano ng Diyos. Sa wakas, nang lahat ay handa na, si Noe, ang kanyang asawa, at ang kanilang mga anak, kasama ang kanilang mga asawa, ay pumasok sa arka. Ang pinto ay isinara, hindi ng kamay ng tao, kundi ng Diyos mismo, na tila isang pahiwatig na ang oras ng pagliligtas ay nagsimula na.
Sa labas, ang mga tao ay patuloy pa rin sa kanilang mga gawain, walang kamalay-malay sa malaking pagbabago na malapit nang mangyari. Sa loob ng arka, si Noah at ang kanyang pamilya ay tahimik na naghintay. Wala pa silang naririnig na ulan, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng pananampalataya. Ang Diyos ang kanilang kasama, at sa arka ay natagpuan nila ang kapayapaan, kahit hindi nila alam kung ano ang susunod na mangyayari. At sa unang patak ng ulan, alam nilang ang bagong yugto ng kanilang buhay ay nagsimula na. Sa loob ng arka, si Noah at ang kanyang pamilya ay tahimik na naghintay. Wala pa silang naririnig na ulan, ngunit ang hangin sa labas ay tila bumigat. Sa loob, ang mga hayop ay nanatiling payapa, isang himala na hindi nila lubos maintindihan. Sa bawat sulok ng malaking barko, ang tunog ng mga buntong hininga at mga mabibigat na hakbang ng hayop ay nagbibigay ng kakaibang katahimikan. Ngunit sa labas ng arka, nagbabago na ang mundo. Bigla na lamang bumuhos ang unang patak ng ulan. Mula sa kisam ng kalangitan, bumaba ang tubig, malalaking patak na tila mabibigat na luha ng kalangitan. Noong una, parang normal lamang na ambon, ngunit ilang sandali pa, ang patak ng ulan ay naging malalakas na pagbuhos. Ang tubig ay bumaba na parang nagmamadali, at ang lupa ay tila nauuhaw sa bawat patak. Sa labas ng arka, ang mga tao ay nagulat. Wala sa kanila ang naghanda para sa ganitong kalagayan. Tumakbo sila sa ilalim ng mga puno at nagtago sa kanilang mga bahay, nagtataka kung bakit bigla ang bumuhos ang ulan. Marami sa kanila ang tumingin sa arka na itinayo ni Noe, ngunit sa kanilang mga puso, hindi pa rin nila lubos na pinapansin ang kanyang mga babala. Siguro sandali lang itong ulan, sabi ng isang lalaki sa kanyang kasama habang sila'y sumisilong. Hindi naman ito magtatagal, di ba? Ngunit ang tubig ay hindi tumigil. Sa halip, mas lalo pang lumakas ang ulan, at hindi lamang mula sa langit ang bumubuhos na tubig. Biglang bumulwak ang tubig mula sa ilalim ng lupa, parang ang mga balon ng mundo ay sumabog at naglabas ng tubig na tila matagal nang naipon. Sa isang kisap mata, ang mga kalsada at mga damuhan ay nagsimulang matakpan ng rumaragas ang tubig. Sa loob ng arka, naramdaman ni Noe ang pagyanig ng barko. Ang kanilang paligid ay puno ng tunog ng rumaragasang ulan at mga malalakas na hampas ng hangin. Tumayo si Noe sa gitna ng kanyang pamilya at muling nagdasal. Panginoon, patuloy niyo kaming gabayan. Salamat sa inyong awa at proteksyon. Ang arka ay unti-unting bumangon mula sa lupa, sapagkat ang tubig ay patuloy na umaakyat. Pumalaot ito sa tubig, na parang isang malaking bangka na hindi tinatangay ng hangin, kundi itinataguyod ng mga alon na walang humpay na tumataas. Sa labas, ang mga tanawin ng mundo ay mabilis na nagbago. Ang mga bundok ay unti-unting nilalamon ng tubig, at ang mga bayan ay nawala na sa ilalim ng rumaragasang baha. Ang mga tao, sa wakas, ay napuno ng takot. Sa kanilang kawalan ng paghahanda, tumakbo sila patungo sa mas mataas na lugar, umaasa na ang tubig ay titigil. Ngunit walang tumigil. Ang mga ilog ay umapaw, ang mga lawa ay naging dagat, at ang tubig ay patuloy na sumasakop sa bawat sulok ng mundo. Patawad, no. Tama ka. Patawad, sigaw ng isang tao mula sa malayo, nakatingin sa arka na dahan-dahang lumulutang palayo. Ngunit si Noe at ang kanyang pamilya ay hindi na maririnig ang mga sigaw. Sila'y nasa loob ng arka, at ang pintuan ay isinara ng Diyos mismo. Sa kanilang mga puso, may kalungkutan sa pag-alam na ang lahat ng kanilang mga kakilala at kababayan ay hindi naligtas. Ngunit higit pa sa kanilang kalungkutan ay ang pasasalamat, sapagkat sila ay iniligtas ng Diyos. Habang lumilipas ang mga araw, ang ulan ay patuloy na bumabagsak. Hindi ito tumigil sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Ang tubig ay sumakop sa lahat ng bagay, pati ang pinakamataas na bundok ay hindi na makita. Ang mundo, na minsang puno ng buhay at kasiyahan, ngayon ay isang malaking karagatan ng kalungkutan. Ang lahat ng mga palatandaan ng sibilisasyon, mga bayan, at mga tao ay nawala sa ilalim ng tubig. Sa loob ng arka, si Noe at ang kanyang pamilya ay abala sa pag-aalaga sa mga hayop at pagtutok sa kanilang kaligtasan. Ang arka, bagamat tila napakalaki sa kanilang mga mata noon, ay ngayon parang maliit na isla sa gitna ng walang katapusang karagatan.
Gayunpaman, ang kanilang mga araw ay puno ng gawain, pagpapakain sa mga hayop, paglilinis ng kanilang mga lugar, at pagtitiyak na may sapat silang pagkain para sa kanilang sariling pamilya. Isang gabi, habang ang lahat ay natutulog, si Noe ay nanatiling gising. Nakaupo siya sa isang sulok ng arka, pinagmamasdan ang dilim ng labas. Sa kanyang isip, hindi niya maiwasang magtanong, Panginoon, hanggang kailan kami maghihintay? Kailan matatapos ang hatol na ito? Ngunit sa kabila ng kanyang mga katanungan, alam niyang may plano ang Diyos. Hindi niya sila pababayaan. Ang arka ay patuloy na itinataas ng mga alon, at sa bawat hampas ng hangin, naroon ang pakiramdam ng presensya ng Diyos na kasama nila. Pagkalipas ng 40 araw at gabi ng walang tigil na ulan, sa wakas, huminto ang pagbagsak ng tubig mula sa langit. Tahimik na bumaba ang tubig sa mga susunod na linggo at buwan. Subalit bagaman huminto na ang ulan, ang lupa ay lubos nang nalubog sa tubig. Wala nang natira sa dating anyo ng mundo. Ang kanilang paligid ay puro tubig, at ang tanging nakikita nila ay ang malawak na karagatan na tila walang katapusan. Lumipas ang maraming araw, at unti-unting napansin ni Noe at ng kanyang mga anak na tila humuhupa na ang tubig. Bagaman matagal pa bago nila makita ang lupa, may maliit na pag-asa sa kanilang puso. Isang umaga, sa gitna ng katahimikan ng arka, naramdaman ni Noe na bumangga ang ilalim ng barko sa isang matigas na bagay. Dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na bintana sa itaas ng arka, at sa malayo, nakita niya ang mga taluktok ng isang bundok. Nakikita ko na ang lupa, sabi ni Noe sa kanyang asawa, ang kanyang boses puno ng pag-asa. Sa wakas, ang arka ay tumigil sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat, isang tanda na ang tubig ay unti-unting bumababa. Ngunit kahit na huminto na ang arka sa kanyang paglalakbay, hindi pa rin sila makalabas. Alam ni Noe na kailangan niyang makatiyak na ang lupa ay sapat na tuyot upang muling mabuhay. Kaya't nagpasya si Noe na magpadala ng isang uwak. Pinalabas niya ito mula sa bintana ng arka, umaasang makakahanap ito ng lugar na matutulugan. Ngunit ang uwak ay patuloy na lumilipad, hindi bumabalik sapagkat wala itong makitang lugar na matutuyuan sa malawak na tubig. Makalipas ang ilang araw, nagpadala muli si Noe ng isang kalapati. Nagdasal siya na sana'y makabalik ito ng may magandang balita. Lumipas ang ilang oras, ngunit bumalik ang kalapati, walang dalang kahit anong ebidensya ng tuyong lupa. Muli nilang isinara ang bintana at naghintay ng 7 araw pa. Pagkaraan ng 7 araw, nagpadala si Noe ng kalapati muli. Paglipas ng ilang oras, bumalik ito na may dalang sariwang dahon ng olibo sa tuka nito. Nang makita ni Noe ang dahon, napuno ng kaligayahan ang kanyang puso. Alam niyang unti-unti nang bumabalik ang buhay sa lupa. Malapit na tayo, sabi ni Noe sa kanyang mga anak. Ang Diyos ay hindi tayo pinabayaan. Pagkaraan ng 1 pang linggo, pinalipad muli ni Noe ang kalapati. Sa pagkakataong ito, hindi na ito bumalik. Alam na ni Noe na ang mundo ay handa na para sa kanila. Ngayon, naghanda na sila upang lisanin ang arka at harapin ang bagong mundong itinakda ng Diyos para sa kanila. Nang wakas ay natuyo na ang lupa, muling kinausap ng Diyos si Noe. Noe, wika ng Panginoon, lumabas ka mula sa arka, ikaw at ang iyong asawa, ang iyong mga anak at ang kanilang mga asawa. Ipalabas mo rin ang lahat ng mga hayop, ang mga ibon, mga hayop sa lupa, at mga gumagapang sa lupa, upang sila'y magparami at magsimula ng bagong buhay sa ibabaw ng lupa. Agad na sinunod ni Noe ang utos ng Diyos. Dahan-dahan nilang binuksan ang malaking pintuan ng arka, at ang liwanag ng araw ay pumasok sa loob na parang bagong simula para sa kanila. Isang hangin na puno ng sariwang pag-asa ang bumalot sa kanilang paligid. Ang unang hakbang ni Noe mula sa arka ay puno ng pag-asa at pasasalamat. Ang kanilang mga paa ay muling humawak sa lupa matapos ang mahabang panahon ng paghihintay. Ang mga hayop, malaya na ngayon, ay nagtakbuhan palabas ng arka, mga pares na nagkalat sa bagong mundo. Mula sa pinakamaliit na ibon hanggang sa pinakamalalaking hayop, lahat sila ay bumalik sa kanilang mga likas na tahanan. Ang tunog ng kanilang mga yapak at mga huni ay muling nagdala ng buhay sa katahimikan ng mundo. Ang bagong mundong ito ay puno ng posibilidad, at si Noe at ang kanyang pamilya ang magiging bagong tagapamahala nito. Nang tumapak na sila sa lupa, unang ginawa ni Noe ay magtayo ng isang altar para sa Diyos.
Nais niyang pasalamatan ang Panginoon sa kanilang kaligtasan at sa bagong buhay na ipinagkaloob sa kanila. Pinili niya ang mga pinakamabuting hayop mula sa kanyang kawan at inialay ito bilang tanda ng kanyang pasasalamat. Sa kalangitan, natanggap ng Diyos ang alay ni Noe at nagbigay ng pangako sa kanya. Hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, kahit na ang puso ng tao ay puno ng kasamaan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko na muling papatayin ang lahat ng buhay sa pamamagitan ng baha. Habang umiiral ang mundo, hindi mawawala ang panahon ng pagtatanim at pag-ani, ang taglamig at tag-init, ang araw at gabi. Ang mga salita ng Diyos ay nagbigay ng pag-asa kay Noe. Alam niyang, sa kabila ng kasamaan ng tao, may biyaya pa rin ang Diyos na nagpapatawad at nagbibigay ng bagong simula. Tumayo siya sa tabi ng altar, nakatingala sa kalangitan, at naramdaman ang kapayapaan sa kanyang puso. Pagkaraan ng ilang sandali, isang kakaibang tanawin ang lumitaw sa kalangitan, isang malawak na arco-iris, maliwanag at makulay. Puno ng mga kulay, mula sa pula hanggang lila, ito ay nagbigay ng hindi maipaliwanag na kagandahan. Ang bawat kulay ay tila nagsasalita ng bagong buhay, ng pag-asa, at ng pangako. Muling nagsalita ang Diyos kay Noe, ang arco-iris na ito ang magiging tanda ng aking tipan sa iyo at sa lahat ng nilalang sa mundo. Kapag dumating ang ulan, ito ay magiging paalala na hindi ko na muling lilipulin ang buong mundo sa pamamagitan ng baha. Ang arco-iris ang magiging tanda ng aking pangako sa bawat henerasyon. Nakatitig si Noe sa arco-iris at ang kanyang puso ay napuno ng saya. Ang pangakong ito ay higit pa sa kaligtasan mula sa tubig, ito ay isang pangako ng isang bagong relasyon sa pagitan ng Diyos at ng kanyang nilikha. Ang arco-iris ay hindi lamang isang tanda ng proteksyon, kundi ng patuloy na pagmamahal ng Diyos sa kanyang nilikha, sa kabila ng mga kahinaan at pagkakasala ng tao. Sa mga sumunod na araw, si Noe at ang kanyang pamilya ay nagsimula ng bagong buhay. Ang kanilang mga hakbang ay puno ng pag-asa habang tinatahak nila ang mundo na bago at malinis. Ang mga tanawin ng bagong mundo ay naiiba, ang mga puno at halaman ay muling sumibol, at ang mga hayop ay nagsimulang magparami muli sa kanilang bagong tahanan. Si Sem, isa sa mga anak ni Noe, ay lumapit sa kanyang ama isang umaga. Ama, sabi niya, ano ang gagawin natin ngayon? Paano tayo magsisimulang muli? Ngumiti si Noe, tinatapik ang balikat ng kanyang anak. Magsisimula tayo sa pasasalamat sa Diyos sa bawat araw. Gagawin natin ang kanyang iniutos, magsipag, magtanim, at magparami. Ang mundong ito ay binigay muli sa atin. Tayo ang mag-aalaga nito at magiging tapat sa tipan na ginawa ng Diyos. Si Ham at Japhet, na abala sa pagtatayo ng kanilang mga tahanan, ay narinig ang pag-uusap. Lumapit sila at sumang-ayon. Tama si Ama, wika ni Japhet. Ang bagong mundong ito ay isang pagkakataon upang itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Hindi natin dapat ulitin ang kasalanan ng mga tao noon. Naging abala ang pamilya ni Noe sa kanilang bagong buhay. Nagsimula silang magtanim ng mga pananim, nagpatuloy sa pag-aalaga ng mga hayop, at nagtatag ng mga tahanan para sa kanilang mga pamilya. Bawat araw ay isang bagong simula, isang paalala ng biyaya ng Diyos. At sa bawat pagsikat ng araw, palaging naroon ang arco-iris sa kalangitan, bilang tanda ng patuloy na tipan ng Diyos. Ngunit alam ni Noe na ang buhay ay hindi magiging madali. Sa kabila ng bagong simula, dala pa rin ng tao ang kanilang likas na kahinaan. Alam niya na darating ang mga pagsubok, ngunit sa kanyang puso, tiwala siyang ang Diyos ay palaging kasama nila. Isang gabi, habang nakaupo si Noe sa labas ng kanilang tahanan, tinanong siya ng kanyang apo, Lolo, bakit po nagpadala ng baha si Diyos? Bakit kailangan pong mag-umpisa muli? Tumitig si Noe sa mga bituin sa langit, sumimsim ng malalim na hininga, at sumagot, ang Diyos ay nagpadala ng baha upang linisin ang kasamaan ng mundo. Ngunit higit pa roon, ito ay isang aral sa atin na ang kasalanan ay may kabayaran. Ngunit sa kabila ng lahat ng kasamaan, ang Diyos ay mapagpatawad at nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Kaya't ibinigay niya sa atin ang bagong simula na ito, upang tayo ay mabuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ngumiti ang kanyang apo at tumingala rin sa kalangitan, kung saan ang mga bituin ay kumikislap sa katahimikan. Salamat po, Lolo. Nangako ang Diyos, di ba? Hindi na po tayo lilipulin ng baha.
Tumango si Noe, ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Anak, at tandaan mo, ang arko iris ay palaging naririyan upang paalalahanan tayo ng pangakong iyon. Ang Diyos ay laging tapat, at kahit sa gitna ng ating mga pagkukulang, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. Habang lumilipas ang mga taon, ang lahi ni Noe ay patuloy na lumago at dumami. Ang mundo ay muling napuno ng buhay, at ang mga aral ng baha ay naging bahagi ng kanilang kasaysayan. Ngunit sa kabila ng kanilang mga hamon, palaging naroon ang pangako ng Diyos, isang pangako ng pag-asa, pagpapatawad, at walang hanggang pagmamahal. Sa pagtatapos ng kanilang kwento, ang aral ng delubyo at ang tipan ng Diyos ay nanatiling buhay sa bawat henerasyon, ipinapasa mula sa ama hanggang sa anak, upang hindi makalimutan ng mundo ang biyaya ng kanilang lumikha. Binabati kita sa pagtapos ng kamangha-manghang kwentong ito ni Noe at ng kanyang pamilya. Gusto naming malaman kung sino ang talagang nakasubaybay hanggang sa huli. Magkomento ng ang bahaghari ay pangako, para ipakita na nakarating ka sa dulo, at ibahagi kung anong bahagi ang pinaka-nakaantig sa iyo sa kwento.